Hi, I'm William, 25 years old. I love being alone. Hindi dahil galit ako sa tao. Hindi dahil may trauma ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta kapag may masyadong tao, parang nauubusan ako ng hangin. Parang kailangan kong umatras. Parang mas safe kapag mag-isa. Wala akong kaibigan. At least, walang close. May mga kakilala. May mga katrabaho. Pero hanggang doon lang, hindi ako yung tipo na nagyayaya ng inuman o sumasama sa mga gala. Hindi ako yung nagkukwento ng problema. Mas okay ako sa tahimik. Mas komportable ako sa distance. Discreet bisexual ako, pero walang kahit sinong nakakaalam. Ayaw ko din i-acknowledge yung totoong pagkatao ko dahil natatakot ako mahusgahan at pagtawanan. I was so bored noon at bigla na lang akong nag-book ng random trip sa Coron, Palawan. I would be staying there for 2 weeks. Ganun ako ka-impulsive kapag nagsasawa ako sa routine ko. Mag-book na lang ng trip or bibili ng kung ano. Since I'm working remotely, wala akong kailangang pagpaalaman. Wala akong boss na mag-a-approve ng leave. As long as may internet, kaya kong dalhin trabaho ko kahit saan. Pagdating ko sa Coron, ramdam agad yung ibang hangin. Mas mabagal, mas tahimik, mas konti ang tao kumpara sa city. Nag-check-in ako sa hotel, iniwan ang gamit, tapos lumabas agad para maglakad-lakad. Maliit lang ang Coron Town proper. Ilang kanto lang, paikot-ikot ka na. Mga souvenir shops, mga tour agencies, mga foreigner na naglalakad, mga tricycle na pabalik-balik. After 30 minutes, parang wala na akong mapuntahan. So I decided to sit in a small coffee shop near the main road. Cozy lang. May aircon. May saksakan. Perfect for pretending to be productive. Umorder ako ng iced americano. Binuksan ang laptop. Nag-reply sa emails, nag-check ng dashboards, nag-scroll sa mga ads reports. And then I felt it. Yung pakiramdam na may nakatingin sa akin. Una, deadma ko lang. Sanay ako na minsan napapansin ng tao. May mga nagsasabi na gwapo daw ako pero hindi ko alam. Tumingin ako sa gilid. May lalaki sa kabilang table, solo rin. Naka-plain white shirt, may maliit na backpack sa sahig. Hawak niya ang kape niya, pero hindi siya umiinom. Nakatingin siya sa akin. Nung nagkatinginan kami, hindi siya umiwas. Ngumiti pa nga siya sa akin. Ako yung unang umiwas na kasi, nailang ako bigla. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi na ako makapag-focus. So tumayo ako para mag-refill ng tubig. Pagbalik ko sa table ko, nakatayo siya sa tabi ko. "Hi!" sabi niya. Tapos nagsalita ulit siya. "Sorry if this sounds weird, pero kanina pa kita napapansin." Napatigil ako. Sanay akong umiwas sa ganitong situation. Usually, short answers lang ako hanggang sumuko yung kausap. Or deadma lang talaga ako. Pero this time, hindi ko agad ginawa. I don't want to ignore him. "Bakit mo ako tinitignan?" Tanong ko pero naka-poker face lang ako. "You just look interestingly alone," sabi niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang nakuha niya yung attention ko sa isang sentence lang. Nagsalita ulit siya. "I'm Edward," sabi niya tapos inabot niya yung kamay niya sa akin. I looked at him ng ilang segundo tapos kinuha ko yung kamay niya at nagpakilala din ako. "I'm William," sabi ko. Lumipat si Edward sa table ko. Magkatabi na kaming dalawa. Hindi siya nagtanong agad ng personal stuff. Hindi niya tinanong kung may girlfriend ako. Hindi niya tinanong kung taga saan ako. He just asked what I was working on. Nag-usap kami tungkol sa remote work, sa pagta-travel, sa kung ano-ano pa. Nasabi ko na rin kung tiga saan ako at kung bakit ako nandito sa Coron, Palawan. Parang it's easy for me to open up kay Edward. Ang gaan niya lang kausap at kasama. I know na isnabero ako at hindi basta-basta makakausap pero parang ibang tao ako kapag sa harap ni Edward. Minsan hindi ko mapigilan na mapatingin kay Edward kasi ang gwapo niya. Hindi yung gwapong trying hard. Hindi yung gwapong alam na alam niyang gwapo siya. Natural lang. Matangkad siya. Chinito. Yung tipong medyo singkit pero malinaw tumingin.
Sobrang defined ng jawline niya, parang kahit anong angle, sharp. Hindi ko alam kung ilaw lang ba ng coffee shop o talagang ganun talaga hubog ng mukha niya. Nakasando lang siya nung araw na yon. Simple. Pero doon ko mas napansin yung katawan niya. Batak. Hindi sobrang bulky pero halatang inaalagaan. Yung balikat niya, malapad. Yung braso niya, may linya. Kapag inaabot niya yung kape niya, kitang-kita yung veins sa forearm niya. Ilang oras din kami nagtambay sa coffee shop at nagkwentuhan hanggang sa inaya niya ako sa hotel niya. Pagpasok namin ng kwarto niya, tinanong niya ako kung anong gusto kong gawin. Sabi ko hindi ko alam, tapos nagulat na lang ako nung bigla niya akong hinalikan kaya tinulak ko agad siya. Nagsorry naman siya. "Why did you kiss me?" Tanong ko habang nakahawak ako sa lips ko. "Sorry, hindi ko napigilan. Ang kissable kasi ng lips mo." Sabi niya, tapos naghubad siya ng sando niya at tinangal yung short niya tapos lumapit siya sa akin pero pinatigil ko siya. "What are you doing?" Tanong ko, medyo naguguluhan ako. "Mag-start na tayo?" Sabi niya. "Mag-start saan?" Tanong ko. Medyo naguguluhan ako. "Bembang." Sabi niya tapos ngumiti siya ng nakakaloko. "Baliw." Sabi ko. Tiningnan niya ako at mukhang naguguluhan siya. "Akala ko sumama ka sa akin para makipag-bem." Tanong niya. He's trying to clarify things. Doon ko naramdaman yung hiya na parang umakyat mula leeg hanggang tenga ko. Tapos nagsalita ako. "Hindi. I'm trying to make friends." Sagot ko tapos natawa na lang ako. Hindi ko alam na may ganung unspoken rule pala. I didn't know na bembang pala ang gusto niya. Akala niya sumama ako sa kanya para magganon. Tapos nag-explain ako sa kanya na wala pa akong experience sa kapwa ko lalaki. So hindi ko alam yung mga ganon. Hindi ko alam na kapag sumama ka pala sa isang tao sa place nila. Bembang na pala ang ibig sabihin nun. I was so naive. Nakita ko yung expression ng mukha niya na nagbago. Mula sa playful, naging mas malambot. Tapos sinabi ko din sa kanya na first kiss ko yun. He stole my first kiss. Tapos bigla na lang siyang humalakhak sa tawa. Yung tawang hindi makapaniwala. Hindi pang aasar. Parang shock na may halong amusement. "First kiss? William, 25 ka na. Tapos first kiss mo yun?" Sabi niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Alam ko, saka hindi ko priority yun. Sagot ko. "So it means wala ka pang nakahalik sa'yo kahit babae or lalaki?" "Yes, wala pa. Pero ngayon, meron na. Ikaw, kinuha mo yung first kiss ko na dapat sa magiging first na jowa ko." Sagot ko. Umupo kaming dalawa sa kama niya pero may distance kaming dalawa. Parang mas naging maingat na siya ngayon. Nakita ko yung expression ng mukha niya na nagbago. Mula sa playful, naging mas malambot. Tapos sinabi ko din sa kanya na first kiss ko yun. He stole my first kiss. Tapos bigla na lang siyang humalakhak sa tawa. Yung tawang hindi makapaniwala. Hindi pang aasar. Parang shock na may halong amusement. "First kiss? William, 25 ka na. Tapos first kiss mo yon?" Sabi niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Alam ko, saka hindi ko priority yon. Sagot ko. "So it means, wala ka pang nakahalik sa'yo kahit babae or lalaki?" "Yes. Wala pa. Pero ngayon, meron na. Ikaw, kinuha mo yung first kiss ko na dapat sa magiging first na jowa ko." Sagot ko. Umupo kaming dalawa sa kama niya, pero may distance kaming dalawa. Parang mas naging maingat na siya ngayon. "I'm sorry, hindi ko alam." Sabi niya. "Okay lang." Sagot ko. Alam mo, hindi automatic na kapag sumama ka sa place ng isang lalaki may mangyayari. I just assumed. That's on me. Sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala na yung lokong ngiti. Mas totoo yung mukha niya ngayon. Tapos nagsalita ulit siya. "I thought you wanted it the way you were looking at me." Sabi niya. Bigla akong napakagat sa labi bago ako nagsalita. "I was just curious." Sabi ko. "Curious?
Tanong niya ulit. Yes, but hindi ko alam kung anong gagawin sa curiosity na yon. Sagot ko. Do you like men? Tanong niya. I don't know. I think so. Pero hindi ko pa inaalaw sarili ko na isipin yon. Sabi ko. Tumango siya, parang naiintindihan niya yung sinabi ko. Pero William, don't pretend you didn't feel anything. Sabi niya. Hindi ko siya masagot. Kasi naramdaman ko. Yung init nung hinalikan niya ako. Yung bilis ng tibok ng puso ko. Yung bigla na tumigas at katotohanang hindi ako umatras. Sinamahan ako ni Edward sa 2 week stay ko sa Coron. Originally 1 week lang siya. Pero nung nakita niya na nag-iisa ako at gusto kong mag-explore, nag-extend rin siya. Working remotely din siya, kaya okay lang sa schedule niya. Parang, ang convenient lang, 2 kaming walang time constraints, 2 kaming pwedeng maglakbay sa sariling pace. Lahat ng tours at islands sa Coron, pinuntahan namin. Kayang baybayin ng mga hidden lagoons, kayang umakyat sa mga viewpoints na halos walang tao. Kayang lumangoy sa mga hot springs at mag-snorkeling sa mga coral reefs na parang nasa postcard. Parang bawat lugar, mas maganda kapag kasama siya. Sa loob ng 2 linggo, mas lalo ko siyang nakilala. Hindi lang sa surface level, hindi lang sa pagkakaalam ko na gwapo siya at malakas makipag-usap. Nakilala ko yung pagiging thoughtful niya. Nakilala ko rin yung sense of humor niya. Yung tawa na hindi nakakainis. Yung mga maliliit na jokes na alam niyang makakalighten ng mood. Tapos bago kami bumalik ng Manila, hindi ko napigilan na ang sarili ko. Meron nangyari sa amin na 2 na. Nag-BEM na kami. Pumayag ako na mag-BEM kami. Ang sarap pala sa feeling. Ginawa niya lahat para masatisfied ako. Pagbalik namin sa Manila, naging routine na kaming 2. Lagi kaming lumalabas, maggala, maglakad sa park, mag-food trip, o kahit simpleng coffee date lang. Pero lagi rin may bem-bem moments. Hindi nawawala ang bem-bem kapag nagkikita kami. Parang hinahanap-hanap ko na siya palagi. Kahit nasa gitna ng trabaho o habang nag-iisa sa bahay, naiisip ko siya. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti, mas lumalim ang samahan namin. Mas kilala ko siya, mas kilala rin niya ako. Lahat ng dating pribado at tinatago kong bahagi ng sarili ko, mas komportable na akong ipakita. Hanggang sa isang araw, nag-confess na siya sa akin and he wants to make it official. Gusto niyang maging boyfriend ako at gusto niyang maging boyfriend ko siya. Sino ako para tumanggi, di ba? So ayun, naging official na kami. Magjowa na kami. Discreet lang ang relasyon namin kasi hindi ko gusto na madaming nakakaalam. Pero kahit ganun, sobrang saya namin kapag magkasama kami. Wala kaming pressure sa expectations ng ibang tao. Wala kaming need ipakita sa mundo kung ano ang nangyayari sa amin. Ang importante, masaya kami sa bawat isa. Ganito pala ang feeling ng in love. Ang sarap. Ang saya. Yung tipong kahit simpleng lakad lang, kahit simpleng tawanan, ramdam mo na may tao ka na nagmamalasakit sa'yo. At ikaw rin nagmamalasakit sa kanya. Siyempre, hindi laging perfect. May mga tampuhan kami minsan. Mga misunderstandings o selos na maliit lang pero nararamdaman. Pero mabilis din namin naayos kasi kahit may tampuhan, may respeto at care sa isa't isa. Ang cool din ng relasyon namin, hindi komplikado. Natural lang. Yung mga simpleng galaw, yung hawak kamay sa kalsada, yung text sa gabi na, kumain ka na ba? Yung simpleng halik sa noo kapag magkita, lahat yon may bigat sa puso namin. Masarap din na may tao kang hinahanap-hanap. Yung tipong, kahit sa gitna ng trabaho or busy na araw, naiisip mo siya. At mas masarap yung tipong kapag kasama mo siya, ramdam mo na safe ka. Ramdam mo na kahit discreet, worth it lahat ng effort at bawat moment na ibinibigay namin sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko minamahal si Edward. Ang gwapo, ang matangkad, ang mabait, ang makaring, at higit sa lahat,
Yung taong nagpalakas sa loob ko na maging totoo sa sarili ko. Sa wakas, naranasan ko ang totoong saya ng may boyfriend. At ramdam ko, lahat ng nagdaan sa buhay ko, lahat ng pagiging reserved at careful ko, parang nag-lead sa moment na ito. Na masaya, ligtas, at punong-puno ng pagmamahal. Akala ko happy ending na kaming dalawa, pero hindi ko inaasahan yung mangyayari sa mga susunod. Bigla na lang ako nakatanggap ng tawag, at sa kabilang linya, iyak na iyak ang boses ng isang babae. "William, pinapapunta ka ni Edward dito," sabi nung babae. Yung mama pala ni Edward. "Ano pong nangyari, tita?" Tanong ko. Medyo nag-aalala na rin ako. Kinakabahan ako. Naaksidente siya sa motor. "Please, kailangan ka niya," sabi niya. Iyak talaga siya ng iyak. Para bang may bumagsak na mabigat na bato sa dibdib ko. Ang buong katawan ko nanginginig. Hindi ko alam kung paano aayusin ang sarili ko habang nakikinig sa boses ng mama niya na nanginginig sa iyak. Agad-agad akong nagmadali. Iniwan ang lahat. Tumakbo sa kotse, hindi alintana ang trapiko. Ang isip ko puro si Edward lang. Ang puso ko puro takot, panik, at pag-aalala. Pagdating ko sa hospital, huli na. Nasa morgue na ang katawan niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Bigla akong napaupo sa sahig ng koridor, hawak ang ulo ko, at umiyak ng tahimik. Parang huminto ang mundo. Parang nawala ng hangin ang paligid. Parang lahat ng kulay at tunog nawala. Ang Edward ko, yung Edward na nagpasaya sa buhay ko, yung Edward na nagbigay sa akin ng lakas na maging totoo sa sarili ko. Wala na. Para akong mababaliw. Hindi ko matanggap. Hindi sa isip ko pumasok na mawawala siya sa ganitong paraan. Hawak ko ang malamig niyang katawan sa morgue. Niyakap ko siya ng mahigpit. Para bang sa init ng yakap ko, maibabalik ko siya. "Edward, gising ka na. Please, gising ka na." Ang sabi ko, paulit-ulit, halos pabulong sa sarili ko, halos sa kanya. Pero wala na. Walang sagot. Walang paggalaw. 2 years na mula nang mawala si Edward. Pero para sa akin, parang kahapon lang. May mga araw na kaya kong mag-function. Nakakapagtrabaho ako. Nakakatawa pa nga minsan. Nakakalabas. Pero may mga gabi na bigla na lang bumabalik lahat ng sakit ng pagkawala niya. But I will try to keep living. I will try to make my life normal again, even without Edward. Because I know he wouldn't want to see me like this. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.